Si Laila Martinez ay isang batang babaeng maraming pangarap sa buhay. Kahit pa mahirap sila, patuloy pa rin siyang nangangarap dahil ayaw niya maging negative sa sarili at sumuko agad. Sinabi ko nang tumigil ka sa pag-aaral, Laila! Napapikit na lamang si Laila nang hampasin siya ng sinturon ng ama. Tignan mo, nagiging dagdag gastos ka pa sa amin. Imbis na magtrabaho ka, pabigat ka pa. Gusto ko pa magtapos. Umiiyak na sagot ni Laila. Gusto ko pa maging mayaman tayo. Wala ka ring mararating, Laila. Mahirap lang tayo, kaya tanggapin mo na yon. Sagot ng kanyang ama. Ador, tama na yan. Sabi ng ina ni Laila. May pangarap ang anak mo. Suportahan mo na lang. Hindi sumagot si Ador at padabog lamang na lumabas ng kanilang bahay. Naiiyak namang nilapitan ang ginang ang anak at niyakap. Pagpasensya mo na si tatay mo, ha? Masyado kasi niyang dinamdam ang mga sinasabi ng mga kamag-anak natin na ibang tao. Sabi ng kanyang ina. Laila, kung anong gusto mo ay sosoportahan kita. Tumango lamang si Laila. Kahit parating nakakatanggap ng bugbog si Laila dahil sa pagsuway niya sa ama, tinatanggap lamang niya yun at hindi pa rin sumusuko. Kahit wala siyang bagong gamit o baon, ayos lang naman din sa kanya, basta ay makapagtapos siya. Laila, pagod ka sa eskwela. Huwag ka nang tumulong, sabi ng kanyang ina. Umiling si Laila at ipinagpatuloy ang pagtatanim. Sa bukid sila nakatira at bukid rin ang bumubuhay sa kanila. Nagtatanim ang kanyang mga magulang. Katulong na mga ito ang kanyang mga kapatid na hindi niya rin kasundo. Ayos lang po, sagot ni Laila. Mamayang gabi na lang po ako gagawa ng assignment o kaya bukas. Wala naman pang pasok. Napahinga ng malalim ang kanyang ina at napatango na lamang. Nang matapos sila sa pagtatanim, agad na ginawa ni Laila ang kanyang assignments. Nagagawa rin siya ng assignment ng mga lalaki. Kapalit nun ay pera o kaya pagkain. Laila, wala na tayong mararating. Kaya itigil mo na yan, sabi ng kanyang kuya. Tanggapin mong pambukid lang tayo. Umiling si Laila. Kuya, hanggat may buhay, may pag-asa. Basta ay hindi ka susuko. Nagsasayang ka lang ng effort, sabi ng kanyang ate. Tignan mo kami ni kuya. Porsigido noon pero dahil mahirap, naitapon na lang din sa bukid. Hindi na kumibo si Laila. Ayaw niyang makinig sa mga ito. Magtatapos siya at patutunay sa mga ito na hindi porket mahirap ka, wala ka ng karapatang mangarap. Hindi ka talaga susunod! Lumayas ka! Galit na sabi ng ama ni Laila. Lumayas ka! Ador, tama na! Umiiyak na sabi ng ina ni Laila. Huwag mo na sirain ang pangarap ng anak natin! Wala rin namang mararating yan! Galit na sabi ni Ador. May mararating po ako! Umiiyak na sagot ni Laila. Aalis po ako at babalik. Patutunayan ko po sa inyo na may mararating ako. Babalik po ako na mayaman na para magawa na ang bahay natin. Umalis si Laila sa kanila na hindi alintana kung may pera ba siya o wala. Kahit sa lansangan tumira si Laila, ayos lang naman sa kanya, basta ay makatapos lang siya. Tulong! Tulong! Napatigas si Laila na makarinig ng isang sigaw. Sinundan niya yon at nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang isang nasusunog na bahay. Nasa labas nito ang isang mag-asawa. Yung mga anak namin nasa loob pa! Hinagpis ng babae.
Hindi alam ni Laila kung anong nagtulak sa kanya, pero lakas loob siyang pumasok sa loob ng nasusunog na bahay. Nakita niya ang nakahandusay na 2 tao sa lapag, isang kaedad niyang lalaki at isang sanggol. Kahit nauubusan na ng hininga si Laila, ginawa niya pa rin ang makakaya niya para matulungan ito. Sa huli, nakalabas sila ng maayos. Nanghina nga lang si Laila kahit nawalan siya ng malay. Na magising siya ay nasa ospital na siya, kaharap ang pamilyang kanyang tinulungan. "Maraming salamat sa tulong mo," sabi ng ginang bago hawakan ng kanyang kamay. "Sobrang laki ng utang na loob ko sa iyo. Gusto kong bumawi." "Pwede niyo po ba akong pag-aralin?" Lakas loob na tanong ni Laila. "Okay lang po sa akin kung maging katulong niyo po ako. Gusto ko lang po mag-aral." "Oo naman. Pag-aaralin ka namin." Tinupad ng ginang ang kanya sinabi. Pinag-aral niya si Laila at pinatira sa bagong bahay nila. Mayaman pala ang pamilyang kanyang natulungan. Kahit ganoon, hindi naman sinamantala ni Laila ang bagay na yun. Kahit gusto ng mga itong kupkupin siya bilang anak, tumanggi siya at mas piniling maging katulong ng mga ito. Kailangan din kasi niya ng pera para maipadala sa kanyang pamilya. Hindi niya pa rin maiwas sa mag-alala sa mga ito kahit pa hindi naniniwala ang mga ito sa kanya. "Laila, anong pangarap mo?" tanong ng ginang sa kanya. "Gusto ko pong maging bumbero," sagot ni Laila bago ngumiti. "Gusto ko pong makatulong sa mga taong nasusunugan." "Wow! Gusto ko rin maging bombero!" Nakangiting sabi ni Eric, ang anak na mag-asawa. "Mukhang magkakasunto pa kayong dalawa sa pangarap niyo," nakangiting sabi ng ginang. Mas naging porsigido si Laila sa kanyang pag-aaral dahil na rin sa pagsuporta ng mag-asawa sa kanya. Pakiramdam ni Laila mas nakahanap siya ng pamilya sa mag-asawa kumpara sa kanyang pamilya. Kahit ganoon pa man, hindi niya pa rin maiwasang mamiss ang kanyang pamilya. Dahil sa pagiging matyaga ni Laila, nakapagtapos nga siya ng pag-aaral. Nag-training na rin siya sa pagiging bombero niya hanggang sa makamit niya ang pangarap na matagal na niyang inaasam. Naging ganap na bombero si Laila at mag-isa lamang siyang babae sa kanilang team, kaya't namamaliit din siya. Kasama niya sa team ang anak na mag-asawang tumulong sa kanya. "Laila, hindi ka bagay dito. Pang-office ka lang," sabi ng isang bomberong lalaki. "Hayaan mo kami na lang ang bahala sa pagsugod sa mga sunog." "Babae ako. Hindi basta babae lang," sagot ni Laila. "Huwag niyo akong maliitin dahil mas lalaki pa ako sa inyo." Akala ni Laila sa kanila lang siya madi-discriminate, pati rin pala sa kanyang trabaho. Kahit ganoon, hindi naman yun naging hadlang para kay Laila na sumuko siya. Mas lalo pa siyang na-challenge na magpursige. Dahil sa dami ng kanilang sinugod na sunog, nag-iba ang tingin kay Laila. Kinikilala siya bilang strong woman firefighter dahil si Laila pa mismo ang hindi takot sumuong na sunog. Kahit kaano pa yung kalakas o kadelikado, sinusuong niya pa rin para lamang mailigtas ang mga taong natrap sa loob. "Maraming salamat po," umiiyak na ginang bago yakapin si Laila. "Maraming salamat po." "Wala pong anuman," nakangiting sagot ni Laila. "Pumunta na po kayo sa ambulansya para magamot ang paso niyo." Ngumiti ang ginang bago maglakad palapit sa ambulansya. Napaupo naman si Laila sa isang tabi bago mapahimas sa kanyang balikat na tinamaan ng kahoy. "Daig mo pa talaga ang siyamang buhay," sabi ni Eric bago siya tabihan. "Sana masakit. Akin na, ihilutin ko."
Hinilot naman ni Eric ang kanyang masakit na balikat. Babalik ako sa amin bukas, sabi ni Laila. Gusto ko nang makita sila tatay. Siguradong proud na proud sila sa'yo. Tugon ni Eric. Bumalik na sila sa headquarters nang matapos na sila. Maraming paso sa katawan si Laila pero hindi niya ininda. May tama din ang kanyang balikat at kailangang ipahinga pero hindi niya ininda. Hindi pa man silang nakakapagpahinga, tumunog ulit ang alarm kaya't mabilis silang nagbihis at nagtungo sa fire truck. Pahinga muna dapat ngayon, sabi sa kanya ni Eric. Walang pahinga kapag may nangangailangan, nakangiting sagot ni Laila. Na makarating sa location, natigilan si Laila dahil iyon ang lugar nila. Nakikita niya rin ang pagkasunog ng bahay nila. Ang asawa ko! Nasa loob ang asawa ko! Nakita ni Laila ang inang umiiyak. Kahit halos mala-imperno na ang init ng apoy, hindi siya nagdalawang isip na pumasok sa loob ng bahay nila. Nakita niya ang amang nakahandusay at ubo ng ubo. Tay, lalabas tayo! Naiiyak na sabi ni Laila bago alalayan ang ama. Lalabas tayo! Yung picture ng anak ko! Natigil na si Laila nang ituro ang ama ang kanyang litrato. Yung anak ko! Kailangan kong kunin ang anak ko! Tumulo ang luha ni Laila bago ngumiti. Tay, magpapagawa po ako ng bagong litrato ko. Tinanggal ni Laila ang suot niya sa ulo at ipinasuot sa kanyang ama. Lalabas po tayo dito na magkasama. Lumabas ang dalawa. Walang pakialam si Laila dahil nagkanda paso-paso na siya. Agad naman silang sinalubong na medic at dinaluhan. Agad na dinaluhan ng kanyang pamilya ang kanyang ama. Mukhang hindi pa siya nakikilala ng mga ito. Nang tumingin sa kanyang ina, natigilan naman ito na makita siya. Laila? Agad siyang dinaluhan at niyakap na mahigpit. Diyos ko! Ang anak ko! Laila ko! Nay, naiiyak na sabi ni Laila. Nanay, sorry po kung ngayon lang ulit ako ha. Ang dami ko pa po kasing ginawa. Tumako naman sa kanya ang tingin ng ama. Natigilan ito bago tanggalin ang suot sa kanyang ulo. Anak? Sambit ng kanyang ama. Anak ko! Bumbero na po ako. Umiiyak na sabi ni Laila. Tay, kinaya ko. Sabi ko po sa inyo kaya ko eh. Nagawa kong lampasan kahit mahirap. Naging bumbero po ako para sa inyo. Patawarin mo si tatay ah. Sabi ng ama ni Laila bago humiwalay sa yakap. Pero maniwala ka man o sa hindi, palagi akong nakasuporta sa'yo. Hindi mo man ako nakikita, palagi pa rin ako nasa tabi mo para suportahan ka. Palagi kitang binabantayan anak at sobrang proud ko dahil sa narating mo. Nandoon kami ng graduation mo na senior high at college. Sabi ng ate ni Laila. Nasa isang gilid kami at pinanonood ka. Ayaw namin magpakita sa'yo kasi nahihiya kami. Palagi kang pinagmamalaki ni tatay kahit pa minamaliit ka. Palagi kanyang pinagtatanggol sa lahat. Sabi naman ng kuya ni Laila. Nagsisisi na si tatay sa nagawa niya. Natauhan kami na dapat pala sinuportahan ka namin kasi alam namin kaya mo talaga. Masyado kasi kami nabulag sa pangdadaw ng mga tao. Hindi makapaniwala si Laila dahil sa mga narinig. Ang akala niya talaga ay walang pakialam ang pamilya niya sa kanya. Akala niya ay galit pa rin ang mga ito dahil sa ginawa niya. Laila,
Alam namin nila mami na nakabantay sila sa'yo. Sabi ni Eric. Ayaw lang nilang ipasabi kasi nakikita nilang maayos ka na. Sila rin yung nagpapadala ng regalo tuwing birthday mo. Sila rin yung tumutulong sa ibang gastusin mo kasi gusto ka nilang suportahan. Mahal na mahal ka ng pamilya mo. Mas lalo namang napaiyak si Laila at niyakap na maigpit ang kanyang mga magulang at kapatid. Dahil nawala ng tirahan ng kanyang pamilya, sinimulan niya agad ang paggagawa ng kanilang bahay. Sa ngayon, tumutuloy sila sa isang apartment. Doon muna sila hanggat pinapagawa pa ang kanilang bahay. Ipinig-shopping din ni Laila ang kanyang pamilya dahil gusto niyang makabawi sa sakripisyo ng mga ito. Laila, tama na. At sapat na sa amin ang mga ito. Sabi ng kanyang ina. Magtabi ka ng pera para sa sarili mo. Nay, kaya ko po gusto maging successful dahil sa inyo. Kaya hindi ko po sosolohin lang ang pera ko. Nakangiting sabi ni Laila. Ipaparanas ko po sa inyo ang magandang buhay at ang masayang buhay. Lahat po ng bagay na hindi natin mabili noon o hindi natin makuha, makukuha na po natin. Ako pong bahala sa inyo. Maraming salamat talaga, Laila. Maraming salamat at sobrang proud na proud kami sa iyo. Ngumiti lamang si Laila bago yumakap sa mga ito. Dahil sa kagandahan ng kwento ng buhay ni Laila, na-interview rin siya sa mga magazine at naipalabas din siya sa TV. Maraming humanga sa taglay na galing ni Laila at sa taglay niyang kalakasan. Maraming na-inspired na kababaihan sa kanya dahil sa sobrang tatag niya. Mas lalong dumating pang opportunity sa buhay ni Laila. Kaya naman ang dating mahirap lang noon at minamaliit na maraming tao, naging isang successful na babae at tinitingala ng lahat. Kinilala siya ng karamihan bilang isang Best Woman Firefighter of the Philippines. Bomberong babaeng magaling at matatag. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!